Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi ko, Lord, ang hirap mong mahalin. Nagtatago ka sa mga taong hindi kaya-ayang mahalin. Oh, ganda. Sabi ko, ang hirap mo talaga mahalin, Lord. Sorry. Hindi ko, kung yung requirements mo talaga, wala sigurong papasa. Pero salamat sa iyong awa at habag. Pinauubra mo ako. Behold, the depths of the Lord deep in our hearts. Living now we remain with Jesus the Christ. Tiwala. Mga kapatid, ito po ang napili nating pamagat sa linggong ito, the 27th Sunday in Ordinary Time, ng ating pong Ebanghelyo ay hango sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 21, verses 33 to 43. At bago din po ang lahat, maraming salamat uli sa inyo. Walang sawang pasalamat sa inyong walang sawang paging bahagi, nagbabahagi, nagla-like, nagkomento sa Music of the Gospel Sunday Reflection, sa Facebook account ko man o sa YouTube account ko. Kayo ay naging kabahagi at again, magbuhay. Ito ay walang sawa din pong inspirasyon sa akin, walang sawang motivation para sa akin. At ang napili po nating pamagat ngayon sa Music of the Gospel song ay walang iba, Now We Remain. Once we were people of red, lost in the night. Then by your cross we were saved. That became living life from your giving. Behold the depths of the Lord deep in our hearts. Living now we remain with Jesus the Christ. Napaka-mabless din po natin dahil kasama natin ang ating kapatid na si Bro Glenn Ribuyas. Yes. At alam niyo mga kapatid, humahanga po ako dito dahil sa tuwing ako'y nagmisa dito sa parokya ng Punturin, at makikita natin ngayon itong background, ito napakagandang background, retablo ng parokyang ito. At napaka maliwanag. Hindi lamang din po maliwanag itong simbahang ito. Pagkilala ko sa mga tao, lalong-lalo na sa ating kapatid na si Brother Glenn, no, isa din pong lay minister, isang katikista, at hindi ba ninyo alam na si Bro Glenn po isang manager of the real estate, no? Hindi lamang siguro manager sa real estate, kundi manager din po siya, isang agent din po siya sa pagpapahayag sa salita ng Diyos. Bro Glenn, salamat sa pagpaunlak mo. Hindi ka nag-atubili na inimbitahan kita sa dito sa channel na ito na Music of the Gospel Sunday Reflection. Salamat din, Father, naging bahagi ako sa programa mo. At it is my opportunity din para i-share bilang ahente ng Diyos na ipahayag natin si Kristo, Father. Kasi talagang obligasyon lahat yan. Mandatory lahat ng mga katolikong Kristiyano na ipahayag si Kristo. Napakalaking bagay yan. No? Yung buong tapang sa ating gospel ngayon, yung buong tapang. Ngunit ang tapang dito, hindi yung pagiging isang agresibo para ida-down yung ating mga kapatid. Correct. Para sirain yung buhay ng ating mga kapatid. Pag agresibo, para iangat natin ang kalagayan ng ating mga kapatid, lalong-lalo na ang spiritual na kalagayan nila. Oo. Yung maging matapang ka, Father, na ipahayag si Kristo sa tao. Na hindi ka mahiya. Oo. Na ang
ang Diyos ang lahat ng ano mo kayamanan mo. Father. Kayamanan mo. So, dapat mo siyang ipagmamalaki. So, ang buhay natin, hindi naman talaga dito lang, Father. Kaya, kailangan natin gawing mga Katolikong Kristiyano, Father. Malaking bagay yan, Brother Glenn, dahil sinasabi mo nga na talagang tungkulin natin mga Kristiyano, mga Katoliko, na ipapahayag ang salita ng Diyos, nandoon yung katapangan, ito man talaga ay, yun nga, sa ating bagbabagian kanina, na sabi mo nga na lahat tayo man talaga ay binibiyayahan ng Diyos. Ang bawat isa may kakayahan man talaga. Ang kaso lamang, yung kakayahan na yon ay hindi na ginagamit sa tama. At yung kakayahan na yon ay, ito ay biyaya ng Diyos sa atin. Yun nga, sa pamagat natin, tiwala. So, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos sa mga biyayang ito. Hindi ito sa atin, binabahagi ito ng Diyos dahil pinagkatiwalaan tayo. Ang isang taong nagtiwala sa atin, mahal na mahal tayo. Father, share ko lang din, meron na pong, siyempre, lay minister, nagsusubo din minsan-minsan sa sakit. Meron ako encounter. Kung bigyan ako ng lakas ng Panginoon, gusto ko pang mag-serve. Pero mo, Father, parang nakapanghinayang na ngayon mo lang na-realize na kailangan mo mag-serve dahil may sakit ka na. Yung di mo na kaya, yung tawag nun, yung na-paralyze ka na or na-stroke. Ngayon mo lang ma-realize na gusto ko mag-serve sa Diyos. Pero, huwag naman sana mangyari, Pero kung the point na mangyayari sa'yo, gusto mo mag-serve sa Diyos, at ganun yung kalagayan mo, through prayer, ipagdasal mo ang simbahan. Kahit ikaw ay may paralyze, nagagawa mo yung responsibility mo, bigas mo as Catholic Christian, may pahayag si Kristo, through prayer. Kasi kailangan na, Father, ng prayer ng may mga taong nagdadasal para sa simbahan. Ibig sabihin doon, Brother Glenn, sinasabi mong iyon, hindi lang din po isang bisis yun, napakinggan ko rin po. Na pag may mga naramdaman na yung isang tao, lalong-lalo na pag, yun nga, again, sorry, pasintabi po doon sa ating mga kapatid na mayroong dinadalang, ganung hindi po natin sinasadya for the sake na mag-evangelize natin yung katotohanan, na may mga kapatid tayo, nagsisisi. Sayang, nandito na ako sa pagkakataong ito na hindi na makalakad. Bakit hindi ko binibigyan ng pagpapahalaga ang ating tungkulin bilang isang Kristiyano? Nasasayang yung katalinuhan ko na pinagkaloob sa akin ng Diyos. Hindi ko nagamit ng tama. Pero sa'yo, kaya sabi mo, hindi pa rin huli. Hindi pa huli. Yung kahit na may sakit ka na, na kanyan ka na lang sa higaan, mayroon pa rin. Meron. Sa pamamagitan ng panalangin mo ang simbahan. Napakahalaga yan. At very powerful, Father, yung may tao may sakit na nagdadasal. Very powerful yung prayer nila. Kaya sabi ko sa yung mga sinusubuan ko na may sakit, pagdasal niyo po. Wow. Pagdasal niyo po ang simbahan. Ialay niyo po yung sakit niyo, yung sakripisyo niyo na yan sa Diyos para sa ating simbahan. Actually, Glenn, kung yun ang natin, nakikita natin anong kahalagahan ng biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa atin, pinagkatiwala ng Diyos sa atin, kahit anumang estado natin sa buhay, bata ka man, may edad ka na, or babae, lalaki ka man, or may sakit ka na, pag nakita niyo yung biyaya ng Diyos, ang tiwala ng Diyos sa atin, magagamit ito pala natin. Wala palang excuse. Walang excuse. Oo. At walang sakit-sakit. Walang sakit-sakit. Walang sakit-sakit. At ito nga, Brother Glenn, sa ating ebanghelyo natin ngayon, napaka makabuluhan ng ating ebanghelyo dahil yun nga, tiwala, Yung isang tao na may-ari ng ubasan, ang ginagawa niya ngayon, talagang binubungkal niya muna, pinapaganda niya muna yung kanyang farm niya at pinatayuan ng turi. Talagang napakaganda talaga yung kanyang farm. At yung maganda na ito, nandiyan na yung turi, ang ginagawa niya ngayon, pinagkatiwala niya. Pinagkatiwala niya. Parang yung isang taong iyon, yung may-ari na yun, hindi siya makasarili. Sinishare niya, binabahagi niya doon sa makakilala niya.
doon sa kaya niyang pagkatiwalaan sa biyayang iyon, no, na kayang mag-alaga doon sa doon sa kanyang farm, no. At dahil nagtiwala na siya, umalis siya ngayon. Komportable siya, yung pinagkatiwala kong iyon, alam ko na alagaan niyo yon. At masarap, Father, yung pinagkakatiwalaan ka. Kahit na pakiramdam mo sa sarili mo ay parang wala akong selfie. Pero the moment na ito ay pinagkatiwala sa'yo, alam mo, ang feeling ko dyan, salamat na meron palang nagtitiwala sa akin. What more? Ang Diyos mismo nagbigay sa'yo ng tiwala. Di ba? Tampok na tampok yan. Talagang yun ang punto talaga dito, bro Glenn, Dahil pag ikaw ay pinagkatiwalaan, yung binabanggit mo yung, ay salamat po, Panginoon. Kahit man siguro hindi ako karapat-dapat, ngunit sa tiwalang ito, salamat po. At nakapagpabago yun. Nagpapabago yun. Ito ay parang motivation sa taong iyon, At hindi lamang nagpapabago yun, kundi nagkaroon yun ng self-confidence. Wow, pinagkatiwalaan. Pagbutihan ko ito. Pagbutihan ko ito, kaya tiwala ito. Napakaganda yung binibigay mong, yung sinasabi yung salamat. Father, pag binigyan ako ng position sa simbahan, alam ko sa sarili ko na bakit ako? Parang sa tingin ko sa sarili ko, parang wala akong ganung kakayahan para gawin itong bagay. Pero bakit ako nilagay ng Diyos yan? Sabi ko, gawain ni Lord to, bahala si Lord. Basta gawin ko yung best ko, at Diyos na bahala. Oo. Andun yung takot. Pero, siyempre, kapag pinagkakatiwalaan ka, nandun din yung na-encourage na ang Diyos nagtiwala sa akin. Ibig sabihin, gawa pala ako. Alam mo, Bro Glenn, mahambing din po natin ito sa isang awitin. Isang awitin kasi natin, napili natin, Now We Remain. We hope that the Lord deep in our hearts, living now we remain with Jesus the Christ. Dahil pag minsan, kahit pinagkatiwalaan tayo, alam naman natin na dumadaan din to yung mga pagsubok sa buhay. Yung nga sinasabi mo kanina, nung nag-uusap tayo, na may mga tao na dinadaon tayo, binubuli tayo, sabi now we remain. Kahit ano mangyayari, Diyos, yung pinagkatiwala mo sa akin, yung tiwala mo sa akin, I have to hold on with that one. Dahil nabigay ito ng inspiration sa akin. Kahit ano mangyari, I have to hold on. Nais ating bibigyan ng pagpapahalaga na nandoon na yung tiwala, Ngayon, sa panahon na ng ting-ani, harvest time na. Harvest time, Father. Alam nyo, sa Ebanghelyo natin, pinapadala niya yung utusan niya. At talagang sa kanya naman talaga yung ubasan. Normal naman talaga sa atin na pinapagkatiwala sa natin o kahit ng mga bagay na yung pinagkatiwala na pagkitaan. Siyempre, nandun yung share. Mag-isip din tayo na hindi man talaga to sa akin, kukunin din ito. Manghingi din to ng kaparty dito. At yung nung pinapadala niya ang kanyang utusan, iba ang reaksyon. Instead na pasalamatan, instead na ito na po yung nagtubo na po, pinapaganda ko po, minabuti ko po ang tiwalang ito, yung pinagkatiwala mo sa akin, talagang nagbunga po, ito po. Iba ang reaksyon. Ang reaksyon tuloy, binubugbog, pinapatay yung utusan na inuutusan para kukunin yung kaparty niya. At siguro makikita din po natin to, Brother Glenn, dahil sa simbahan natin pag minsan kiniklaim natin na akong may-ari dito. Mas magaling ako. Mas magaling ako. Nawala na yung humility natin, di ba? Nawala yung humility, nagpakumbabaan na, ngali mo na. Di ba, pinagkatiwalaan na ako ng Diyos. Hindi naman ito. Para bang, Father, sa umpisa, ang sobrang bait. Maraming mga magaling Katoliko, pero pagdating sa
pangbubugbog. Bugbog na yung simbahan eh. Yung Pero pag-criticize, walang lakas loob magpaliwanag. Tahimik lang. Kaya, pag tahimik ang mabubunting tao, ang masama ay umiiral. Ang napiktuhan ay ang paniniwala ng tao sa Diyos at sa kanyang simbahan. Imbis na lumapit sa simbahan, hindi na. Kasi kayong mga simbahan, mga taong simbahan, mga ganun din naman, di nagbabago. Mga ganong dating. Pero, yung mga ganong bagay, Father, no? Ano ng instruction ng devil yan eh. At sa Bro Glenn, yun kasing isang bagay din doon na nais natin bibigyan ng pagpapahalaga na yung hindi tayo nagsasalita, yung natatakot tayo, natatakot tayo at yun nga, dahil natatakot tayo, para bagang yung mga biyaya na pinagkoob sa atin, nasasayang at makikita natin doon sa Ebanghelyo natin, inuutusan ng may-ari yung kanyang utusan para kukunin yung kaparty niya. No? At yung mga utusan na yun, ay martyrdom doon eh. Alam na, ilagay natin yung sarili natin sa utusan. Alam niyang mapanganib yun. Alam niyo mapanganib. At alam din po ng may-ari na mapanganib. Kasi yun nga, yung unang pinapadala, pinapatay nga nila. Instead na i-entertain nila, i-welcome nila, iba yung ginagawa. So, doon yung sense of martyrdom eh. Yung sinasabi sa gospel na sa ubasan, tayo pinapadala ng Diyos, pinagkatiwalaan tayo. Kung ihambing ko lang sa Father, nasa battlefield tayo. Na kung saan, maraming mga Katoliko, Father, bliss na tayo dito sa Pilipinas eh. Maraming mga Katoliko, pinapatay sa ibang bansa. Pero bliss lang tayo dito, although tayo, pinipersecute unti-unti ang simbahan. Pero hindi yan dapat magiging hadlang sa atin para hindi natin sundin ang utos ng Diyos na kasi part kayo, mag-harvest kayo, mag-preach kayo sa Ebanghelyo ng yung pag-sign of the cross, Father. Is a preaching po, Father. Isa evangelization na pag yan. kumain na sa mall. Ang iba, nahiya. Ba't may kakahiya yung pag-sign of the cross? So yun ang simpleng bagay, Father. Sa pag-sign of the cross, nagpapahayag ka na ng salita ng Diyos doon. Alam mo, Bro Glenn, binabanggit mo yung sitwasyon natin sa pag-evangelize natin. You said that we are in the battlefield, no? Alam mo, kung titingnan natin yung ubasan, ayun din po makikita natin, ano ba yung ubasan na tinutukoy dito? Baka ang ubasan dito ay the kingdom of God. Di ba? The kingdom of God, ang kaharian ng Diyos ay nandoon yung pagmamahalan, nandiyan yung kapatawaran, pagpapatawad sa bawat isa, nandiyan yung habag at awa ng Diyos. No? So, makikita natin doon sa ubasang iyon, yun ang tinitake care ng may-ari ng ubasan eh. Pinapaganda niya muna, tinatayuan niya ng turi para talagang mapaganda. So, sinong gumagawa dito? Ang Diyos. Umpisa pa bago tayong pinagkatiwalaan, napakaganda na. Kagaya baga ni Adan at ni Eva, di ba? Tinitake care ito ng Diyos. Ginagawa ng Diyos, napakaganda. Sabi niya, in the first day, He said, no, that is good. The second day, that is good. Napakabuti ang nilikha ng Diyos. At sa pang-anim na araw, sinabi niya, kayong tao, that is good also. So, ibig napaganda ang ginagawa ng Diyos. Ngunit ang tao, dahil gusto niyang maging katulad ng Diyos, ulampasan pa niya ang kapangyarihan ng Diyos, sinaway niya ngayon ang utos ng Diyos. Dahil sinaway niya ang utos ng Diyos, hindi niya maunawaan na yung pinagkatiwala sa Kanya, yun pala yung kaharian ng Diyos pinagkatiwala sa Kanya. Nasasamantala yun. No? Dahil hindi niya naunawaan yun, na kingdom pala, harian pala yun ng Diyos. Nagsisilos siya, nagkakaroon na siya ng tanim na nagsisilos. Pag kukunin ito, may mangyari sa inyo, sa akin eh. So, Father, ko lang ni Father, no? Binigyan tayo ng talent ng Diyos. Marami niyan. Alam mo, maraming magagaling na preacher. Ang problema, Father, yung mismong Diyos na may-ari ng simbahan, inaatake.
nagtayo ng sarili niyang grupo. Father, no? Mm. At dumami yung grupo niya kasi sobrang galing niya eh. Mm. Tapos yung may-ari ng ubasan, ay may-ari ng simbahan, may-ari ng ubasan, yan ang ina-atake ngayon. Oo. Ang simbahan, nga. ang Diyos, Oo. may-ari ng simbahan, ang kaharian ng simbahan. Oo. Ngayon, ina-atake yung simbahan na yun, yung kaharian ng Diyos, ng mga taong pinagkatiwalaan niya, binigyan niya ng talent. Ngayon, sasabihin, mas magaling ako sa mga pari na yan. Magaling ako mag-preach, kaya ito ako. May marami niyang mga, nag-ibang sekta. Mga ganun, Father. Talagang, So, unti-unti nang yung sinasabi na binubugbog na yung mga utusan. Ako, Father, personally, parang simbahan yun, nabubugbog no? ako. Ikaw, pag ang Katoliko, pag sisiraan. Pero pag ang Katoliko naman ay sumagot, abay, sasabihin, sira ulo, minumura. Teka muna, pag ang Katoliko ba nagpahayag ay hindi pwede, pero kayo pwede. Ganun ba? Para bang ang Diyos na, para bang inutusan ng Diyos ang tao para ipahayag yung salita niya, ay kabaliktaran, yung para sa kanya, yan ang sinisira. at saka ito din po dito, Bro Glenn, tamang-tama ka, talagang angkop na angkop yung sinasabi mong pagkisira ng simbahan. And nais kong bibigyan din po ng pagpapahalaga, Bro Glenn, yung kahalagahan ng buhay. Kasi sa atin kasing ibanghilyo ngayon, para bagang walang pagpapahalaga sa buhay. Yung kapangyarihan, hindi ginagamit sa pagpapaganda ng buhay, pagpapalago ng buhay, pag-alaga ng buhay, sa halip, pinapatay. Yung kapangyarihan, ginagamit para sa pangsariling pananaw, pangsariling kagustuhan, na hindi ako maniwala na itong buhay na ito ay mahalaga. Kung gusto kong patayin yung tao yan, patayin ko na. Dahil parang yung power niya ngayon. Di ba? Ito baga din po yung abortion, di ba? Oo, sorry. No, di ba? Ang abortion natin, sorry lang po, yung abortion natin, di ba alam natin na yung sinasabi nagdadalang tao, no? Hindi man talaga sinasabing fetus natin yun, tao na yun, Nagdadalang tao. Pag tao, pareho tayo na may kalayaang mabuhay. Ngunit dahil tayo, yung kapangyarihan natin na, yes, katawan natin yan, yes, may freedom tayo, kalayaan din po tayo. Ngunit, again, ang kalayaan na gusto mangyari ng Diyos na pinagkatiwala sa atin, ano ba yung kaharian na pinagkatiwala sa atin? Yung pagpapahalaga ng buhay. Pagtiwala na sa kapwa mo. Kahit tayo, no? Hindi man tayo karapat-dapat sa Diyos dahil sa ating makasalanan. Sa pagmamahal ng Diyos, pagtiwala ng Diyos sa atin na may kakayahan tayong magbago. Saka speaking, Father, ng kalayaan, kung titingnan natin sa Old Testament, ang mga tao takot lumapit sa Diyos. Takot makipag-usap sa Diyos kasi may point doon na Moises, ko na magpag-usap sa Diyos kasi natatakot kami, mamamatay kami nakipag-usap sa Diyos. So ngayon, binigyan ng Diyos ng kalayaan ng tao. Ang kalayaan, lumapit sa Kanya. Imagine ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na isang gano'n na Father, kaya kang mawala. Pero binigyan ka ng kalayaan. Wow. Huwag namang abusuhin. In fact, yung kabuhay natin, hindi ito atin, hiram. Yun nga, Pag hiram. binigay. Steward lang tayo, hindi tayo nang mamayari dito. Sabihin, ako nang karapatan sa mo, magpa-beauty ako dito. Sa Diyos yan. Hindi yan sa'yo. Ang nais ko pang bibigyan ng pagpapahalaga, Bro Glenn, Opo. ay yung sa bandang huli, ang sabi niya ng anak ang pinapadala. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. Ang ating Panginoong Hesus. Tingnan mo ang ating Panginoong Hesus. No, is the King of Kings, the Lord of Lords, but He humbled Himself and took upon His lives. Ngunit, inaapakan tayo. Sino nag-apak? Tayo, kita lang. Dahil sa ating mga kasalanan, tayo lang umaapak sa Kanya. Ngunit, hindi bali na yan sa Diyos. Ang importante, na mapapahayag niya, mapapakita niya sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ang kanyang anak, anong dahilan kung bakit pinapako siya sa cross? Kasalanan natin. Mga kasalanan natin. Ngunit minabuti ng Diyos para ipapadama sa atin na kahit pa man tayong makasalanan, hindi nawala ng tiwala ang Diyos sa atin.
hindi nawala ng tiwala sa ang Diyos sa atin na magbago. That's why sa ating song, living now will reign with Jesus the Christ. Alam mo, Father, minsan nga one time nagsusubo ako as lay minister. Mayroong babae doon na stage 4 cancer. Father, sobrang baho. Tapos nung isubo ko na yung Hostya. sumuka yung Father. Alam mo yung, sabi ko, Lord, ang hirap mong mahalin. Nagtatago ka sa mga taong hindi kaya-ayang mahalin. Oh, ang ganda. Sabi ko, ang hirap mo talaga mahalin, Lord. Sorry. Hindi ko, kung yung requirements mo talaga, The Lord. wala siguro papasa. Pero salamat sa iyong awa at habag. Pinauubra mo ako at makapaglingkod sa babaeng ito sa may sakit ito na mabaho yung malapit na mamatay. Alam mo yung andaling mahalin ang Father yung mabango, maganda. Pero ang si Kristo, pag kimilos, my goodness, Father, ang hirap niyang mahalin. Alam mo bro, Glenn, napaka-touching yung sinasabi mo. Pag tinitingnan natin ng malalim ito, yan ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kung tayo man, kung sinasabi man natin, ang kaharian ng Diyos ay is all about mercy and compassion. Yes, mabaho ka. Ngunit, nandyan ang Diyos sa'yo. Yan ang pinaka-encounter na makikita natin na ito yung real presence of God. Kung paano natin kahit nahirapan tayo, ngunit minabuti natin, ito lang. Hindi man ako karapat-dapat, wala ako sa kriteria mo, Panginoon. Pero sabi mo, salamat po. Binibigyan mo ako ng pagkakataon na maging bahagi. Una, pasalamat ako kay Father Lily sa pagtitiwala niya sa akin. Follow niyo si Father sa kanyang YouTube channel at sa Facebook account. Ito, mga kapatid, bilang mga Katoliko, yung obligasyon natin, mahalin natin yung simbahan ng ating Panginoon Kristo. Ito yung kayamanan na pinagkaloob sa atin ng Kristo, pinagkatiwala sa atin, mahalin natin. Aralin natin ang ating simbahan, mahalin natin at i-share. At huwag nating iwanan ang simbahan. Bago ka umiwan sa simbahan, alamin mo muna yung kinatatuyuan mong simbahan. Ito ba'y kay Kristo? O ito ba'y gawa lang ng pare? Kapatid, sabihin ko sa iyo, since 19 years old hanggang 51 years old ako, patuloy akong hinahanap dahil gusto ko, mahal ko ang simbahan ng ating Panginoon Kristo. Oh, maraming salamat. Salamat sa inyong tiwala sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Nawa ipagkatiwala din po natin ito sa magbabagian sa ating mga kapatid. At maraming salamat, Bro Glenn, the Music of the Gospel, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you so Father.